Durog ito, nag-iyakan na nga po, hindi na kinaya ang sitwasyon at tuluyan ng nagpaalam. Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Okay lang naman kung turugin ako. Kumakain pa naman ako. May allowance man ako galing sa mga sponsor. Kaya pa rin. Ayun, at malinaw po nating narinig mga kalingap na kahit nga daw po durugin si Dr. Love ay nabubuhay pa rin at nakakakain pa rin. Pero ang tanong ay hanggang kailan po kaya aasa sa mga sponsor? Hanggang kailan po mag-provide ang sponsor ng kanilang mga kakainin? Paano po? Pag umalis na yung mga sponsor, di magugutuman na. Paano na yun? No? Hindi naman po habang buhay ay tutulong ang mga sponsor. Hindi naman po hanggat ikaw ay may hininga ay ikaw ay ibibigay lahat ng mga pangangailangan. Ika nga, lahat ng bagay ay merong hangganan. Siyempre, alam naman po natin ngayon siguro ay tumutulong sa kanila ang mga sponsor. Pero yan po ay may hangganan din. No? Hindi po yan panghabang buhay, kaya iba pa rin po yung sariling sikap, iba pa rin yung pag ikaw mismo yung nagtrabaho para nga po sa mga kakainin mo araw-araw, para sa mga pangangailangan mo araw-araw. Pero ganun pa man ay buhay po nila yan, wala po tayong magagawa. Kung yun po ang gusto nila, umasa sa sponsor, yun po ay desisyon nila. No? Kung yun po ang ikakastaya nila, kung yun ang kagustuhan nila, di sige po, no? At ang sponsor naman nagbibigay, no, kagustuhan din naman po nila na magbigay ng tulong, ng pera, yun ay wala tayong magagawa kung yun po ang kagustuhan nila. Mga ano nila, huwag po natin sisihin yung bata. Wala tayo dapat sisihin. Siyempre po marami ng pinagdaanan, ganun. Sana hindi na. Kasi yung bashing na po niya, nandiyan na po yan. Hindi na po kami nakakapag-uusap eh. Kasi gawa nga po nun, hindi niya na ako nare-replyan. Nakakalungkot lang po kasi hindi natin alam yung nangyayari na. Actually, ako po hindi pa ako nagpapasok sa mga ano nila, sa mga issue kasi mahirap na. Ayoko pong ayoko madamay. Sobrang hirap po. Nga alis man si BJ. Malingap. Malungkot. Ayan. Ngayon lang ako nagsalita. Alam naman ni BJ na madami kaming nagmamahal sa kanya. Actually, ako nga po talaga wala akong alam. Nalulungkot lang po ako kasi ganyan nga po yung nangyari. Simula sa pag-alis sa lab team, ayan, nabash siya ng nabash, tapos, ayan, ganyan na nangyari. Wala naman po siguro alam yung bata. Kaya, wala namang natita, ayan, wala naman siguro intention na ganun kasi, ayan, napuno, siguro. Sobrang bait po ng family niyan. Huwag niyo po ibabash ang Batalero family. Hanggat may nakukupot po yan, hindi po yung matigil mga basher na. Hindi po matigil ang mga basher nila hanggat may nakukuha ang impormasyon. Huwag po natin sisihin yung bata. Ayun, napanood naman po natin mga kalingap, sabi nga po ni Kapitana Grace ay kahit nga daw po sa kanya ay hindi po nagre-reply si Viancy. Alam naman po natin matalik na magkaibigan at close po talaga si Kapitana at si Viancy. Lahat po ng mga kalingap angels ay ang sumbungan ay si Kapitana, wala nang iba. Pag po may problema sa lahat ng bagay sa school o kahit ano pa man yan ay kahit po papaano ay nalalapitan nila si Kapitana. Kaya gano'n na lang yung iyak ni Grace nung nabalitaan nga po na nagpaplano ng umalis si Viancy sa Kalingap. Wala pa naman pong anunsyo o kumpirmasyon
mula po kay Kalinga Prab. Pero base nga po sa mga post ni Biancy ay parang desidido na po siya na umalis sa Kalingap. Kamakailan lang ay meron pong nag-post na sabi nga daw po ay wag umalis si Biancy sa Kalingap dahil uulanin ng mga basher. At doon nga po mga Kalingap ay nag-comment si Biancy at sabi nga po niya ay handa na daw po siyang tanggapin ito. Nakakalungkot lang pong isipin na pagkatapos po ng lahat ng mga pinagdaanan ay susuko na si Biancy. Tulad po ngayon ay sabi nga po ng magulang ni Biancy, si Nanay Hansel, ay gusto po niyang makausap si Kuya Val pero kay Tulpo na. Nakakalungkot lang pong isipin na bakit kailangang humantong sa ganito. Lalong lumalala at palala ng palala. Kaya sana ay matapos na ang mga kaguluhang ito dahil po deserve ng bawat isa ang kapayapaan. Kapayapaan para kay Biancy, sa kanyang magulang at sa buong team Kalingap. Kasi alam naman po ni BJ na alam naman ni BJ na madami kaming nagmamahal sa kanya. Ano ba? Wala pa tayong magagawa sa desisyon ng tao. Kaya hayaan niyo po. Hayaan niyo po. Kasi hindi naman natin hawak ang buhay nila. Magbabago kung mag-alis siya o hindi. Wala pong magbabago, mag-best friend pa din po kami. Kasi para saan pa po yung pinagsamahan namin kung dahil lang dyan sa mawawala, diba? Hindi ba natin kailangan mag-judge ng tao para malaman? Actually, ako nga po talaga wala akong alam. Nalulungkot lang po ako kasi ganun na po yung nangyari. Simula sa pag-alis sa lab team, ayan, nabash siya ng nabash, tapos ayan, ganyan ang nangyari. Eh, wala naman po siguro alam yung bata. Kaya, wala namang nakita, ayan, wala naman siguro intention na ganun kaso ayan, napuno siguro. Sobrang bait po ng family niyan. Wala na po tayo magagawa sa basya. Kung yun ang gusto nila, manira sila na manira. Wala na po tayo magagawa dyan. Alam niyo po, umalis o hindi umalis, mababash at mababash po siya.